Marami sa atin siguro ang nagtatanong sa kanilang sarili kung bakit hindi sabay ang pagdiriwang ng bagong taon ng mga Tsino, dahil tayo mga Pilipino at maging sa majority ng mga bansa sa buong mundo ay pinagdiriwang ang taunang pagsalubong ng bagong taon ay tuwing unang araw ng Enero. Ngunit sa mga kapatid nating mga Tsino ay sinasagawa ito tuwing huling linggo ng Enero o madalas sa buwan ng Pebrero. Kailan ito nagumpisa ang New Year ng mga Tsino at ano-ano pa ang mga ibang pamahiin ng mga kapatid nating Tsino? Paano kahalaga sa kanila ang Chinese New Year? Samahan ninyo ako at ating saliksikin ang hiwagang meron sa pagdiriwang ng bagong taon ng mga kapatid nating mga Tsino. Ang festival ay karaniwang kilala bilang Spring Festival dahil sa Spring sa lunisolar kalendar ay tradisyonal na nagsisimula sa Laichun, ang una sa 24 na solar terms na pinagdiriwang ng festival sa panahon ng Chinese New Year. Ang pangalan ng unang iminungkahi noong 1914 ni Yuan Shikai na noon ay pansamantalang Pangulo ng Republika ng China. Ang opisyal na paggamit ng pangalang Spring Festival ay pinatili ng pamalahan ng People's Republic of China. Ngunit ang pamalahan ng Republika ng China na nakabase sa Taiwan ay pinagtibay na ang pangalang Traditional Chinese New Year. Ang pagdiriwang ng tinatawag ding Lunar New Year sa Ingles sa kabila ng tradisyonal na kalendaryong Tsino na lunisolar at hindi lunar. Gayunpaman, ang bagong taon ng Tsino ay isa pa ring karaniwang ginagamit na pagsasalin para sa mga taong hindi Chinese ang pinagmulan, kasama na ang mga Han Chinese sa loob at labas ng Greater China na aabot sa 29 hanggang sa 55 na grupo ng etnikong minorya sa China ang nagdiriwang din ng Chinese New Year. Pinagdiriwang ito tulad ng Korea, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia at Pilipinas bilang isang opisyal na pagdiriwang. Ayon sa kalendar history, tinutukoy ng kalendaryong Tsino ang buwang lunisolar na naglalaman ng winter solstice bilang ika-11 buwan. Ibig sabihin, ang bagong taon ng Tsino ay karaniwang pumapatak sa ikalawang bagong buwan pagkatapos ng winter solstice. Sa higit na 96% ng mga taon, ang Chinese New Year ang pinakamalapit na bagong taon sa simula ng tagsibol o Laichun ayon sa kalendaryo. Sa kalendaryong Gregorian, ang bagong taon ng Tsino ay nangyayari sa bagong buwan na pumapatak sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 20. Ayon sa kasaysayan, bago itatag ang pagdiriwang ng bagong taon, ang mga sinaunang Tsino ay nagtipon-tipon at ipinagdiwang ang pagtatapos ng ani sa taglagas. Gayunpaman, hindi ito ang Mid-Autumn Festival, kung saan nagtipon ang mga Tsino kasama ang pamilya upang sambahin ang buwan. Ayon sa Classic of Poetry, isang tula na isinulat ng Kanlurang Su noong pagitan ng taong 771 hanggang 1045 BC ng isang hindi kilalang magsasaka na nag-aarawan sa mga tradisyon ng pagdiriwang ng ika-10 buwan ng sinaunang solar kalendary na noong taglagas. Ang ika-10 buwan pagdiriwang ay pinaniniwalaang isa sa mga prototype ng Chinese New Year. Ang mga talaan ng unang pagdiriwang ng bagong taon ng China matutuntun sa panahon na naglalaban ng estado mula 221 hanggang 475 BC sa Lusi, Yongqiu sa estado ng Qin, isang ritual na exorcism para paalisin ang sakit na tinatawag na Big No ay naitala na sinasagawa sa huling araw ng taon na maglaon. Pinag-isa ng Qin ang China at mula rito na itatag dinastiyang Qin at nag-evolve ito sa kasanayan ng paglilinis ng bahay ng lubusan sa mga araw bago ang Chinese New Year. Ang unang pagbanggit ng pagdiriwang ng pagsisimula ng bagong taon ay natala noong Han Dynasty mula sa panahon 202 hanggang 220 AD mula sa aklat na Simon Yuling na sinulat ng Eastern Han agronomist na si Xuxi. Isang pagdiriwang ang inilarawan. Ang araw ng pagsisimula ng unang buwan ay tinatawag na Qingri, ang kaugalian ng pagsamba sa mga ninuno bago ang bisperas ng taon ay pinanatili ng mga Tsino hanggang ngayon. Sinimulan din ng Han Dynasty ang kaugalian ng pagbisita sa mga tahanan ng mga kakilala at pagbati sa bawat isa ng maligayang bagong taon. Ayon sa Book of the Later Han, Volume 27, isang opisyal ng County
ang naitala na pumunta sa bahay ng kanyang prefect kasama ang isang sekretarya ng gobyerno. Sa panahon ng Jin Dynasty mula taong 266 hanggang 420, sinimulan ng mga tao ang tradisyon ng bisperas ng bagong taon ng buong gabing pagsasaya na tinatawag na Saushi. Ito ay inilarawan sa artikulo ng Western Jin General na si Xiao Chu na Ping Suji. Sa pagtatapos ng taon, ang mga tao ay nagregalo at nagnanais sa isa't isa na tinatawag itong Goishu, oras para sa mga regalo. Ang mga tao ay nag-iimbita ng iba na may mga inumin at pagkain na tinatawag itong Baishu na nagtapalabas ng taon. Sa bisperas ng bagong taon, ang mga tao ay nagpupuyat buong gabi hanggang sa pagsikat ng araw. Tinatawag itong Shouji, bantayan ng ang taon. Ginagamit ang artikulo ang pariralang Shushi upang ipahiwatig ang bisperas ng bagong taon, isang pariralang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang aklat ng Northern at Southern Dynasties na Jingchu Shoji ay naglalarawan sa kaugalian sa pagpaputok ng kawayan sa maagang umaga ng araw ng bagong taon, isang tradisyon ng bagong taon na sinaunang Chino. Inilarawan din ng Makata at Chancellor ng Tang Dynasty na si Laigo ang tradisyong ito sa kanyang tula na early spring. Ibig sabihin ang isa pang bagong taon ay nagsisimula bilang isang kalahating pambungad na papel at ang pamilya ay natipon sa paligid ng alikabok ng sumabog na poste ng kawayan. Ang kasanayang ito ay ginamit ng mga sinaunang Chino upang takutin ang masasamang espiritu dahil ang kawayan ay maingay na pumuputok at sumasabog mula sa pagpapaputok. Sa panahon ng Tang Dynasty, itinatag ng mga tao ang kaugalian pagpapadala ng Bai Nyanti, bagong taon na pagbati, mga card na pambati ng bagong taon. Sinasabi na ang kaugaliang ito ay sinimulan ni Emperor Taizong mula sa dinastiyang Tang. Sinulat ng emperor ang ganito: ang buong bansa ay sama-samang nagdiriwang mula sa mga ganitong dahon na ipinadala ang mga ito sa kanyang mga ministro. Kumalat ang salita ng emperor at nang naglaon ay naging kaugalian ng mga tao sa pangkalahatan na gumagamit ng shuan na papel sa halip ng mga gintong dahon. Ang isa pang teorya ay ang Bai Nyanti ay nagmula sa tag ng pangalan ng dinastiyang Han, Men Shuang, pagbubukas ng pinto, dahil naging mahalaga ang mga imperial na eksaminasyon at umabot sa kanilang kasaganaan sa ilalim ng dinastiyang Tang. Ang mga kandidato ay humingi ng pabor na maging mga mag-aaral na mga respetadong guro upang makakuha ng mga sulat ng rekomendasyon. Matapos makakuha ng magandang marka sa pagsusulit, pumunta ang isang mag-aaral sa tahanan ng guro kasama ang isang minsuang upang ihatid ang kanilang pasasalamat. Sa kalaunan, ang minsuang ay naging simbolo ng swerte at sinimulan silang ipadala ng mga tao sa mga kaibigan sa araw ng bagong taon na tinatawag sila na isang bagong pangalan na Bai Nyanti. Ang Chunlian or Spring Couplet sa Ingles ay isinulat ni Ming Qiang, isang emperador ng Later Zhou mula 935 hanggang 965 AD sa panahon ng 5 Dynasties and 10 Kingdoms period. Pagtangkilik sa nakaraang mga pamana sa bagong taon, ang holiday na nakikita sa matagalang tagsibol gaya ng inilarawan ng opisyal ng dinastiyang Song na si Zhang Angying sa kanyang aklat na Su Tao Wu Tomo Yu. Sa araw ng bisperas ng bagong taon, inutusan ng emperador ang scholar na si Xin Yin-chun na isulat ang mga couplet sa peach wood at isabit ang mga ito sa pintuan ng kwarto ng emperador. Ito ay paniniwalaan na ang paglalagay ng mga couplet sa pintuan ng tahanan ng mga araw bago ang bagong taon ay laganap sa panahon ng dinastiyang Song. Ang sikat na politiko ng Northern Song literature, philosophy at makata na si Wang Anshi ay nagtala ng kaugalian sa kanyang tula sa panahon at araw ng bagong taon. Tama rin sa tulang Yuanri ang salitang Bao Shu, sumasabog na kawayan, ang pinaniniwalaang tumutukoy sa paputok sa halip na ang dating tradisyon ng pagpaputok ng kawayan na pare-parehong tinatawag ang wikang Chino. Matapos maimbento ang pulbura sa dinastiyang Tang ay malawakang ginagamit sa ilalim ng dinastiyang Song. Binago ng mga tao ang tradisyon ng
ng pagpaputok ng kawayan sa pamamagitan ng pagpuno sa poste ng kawayan ng pulbura na ginawa para sa mas malakas na pagsabog. Itinapon ng mga tao ang kawayan at nagsimulang gumamit ng papel upang ibalot ang pulbura sa mga silindro bilang paggaya sa kawayan. Ang pagpaputok ay tinawag ring baozu, kaya tinutumbasan ng bago at lumang tradisyon. Naitala rin ang naiugnay ang mga tao ang mga pagpaputok sa lubid ng abaka at inilika ang bianfao. Ang ibig sabihin ay pulbura na latigo mula sa dinastiyang Song. Ang parehong baozu at bianfao ay ginagamit pa rin ngayon upang ipagdiwang ng bagong taon ng Tsino at iba pang masasayang okasyon. Noong panahon din ng Song Dynasty, nagsimulang magbigay ng pera ang mga tao sa mga bata bilang pagdiriwang ng bagong taon. Ang pera ay tinatawag na Yunyan Yan, pera batay sa edad. Sa kabanatang Ending of a Year sa Wolin Jieshi, ang mga concubine ng emperador ay naghanda ng 120 barya para sa mga prinsipe at prinsesa upang hilingin sa kanila ang mahabang buhay. Nagpatuloy ang pagdiriwang ng bagong taon sa ilalim ng dinastiyang Yuan nang ang mga tao ay nagbibigay din ng Niangao or Cake of the Year sa mga kamag-anak. Ang tradisyon ng pagkain ng Chinese dumplings o Jiaishu ay tinatag sa ilalim ng Ming Dynasty sa pinakahuli. Ito ay nilarawan sa aklat na Yao Xiongxi. Ang mga tao bumangon ng ika-5 ng umaga ng araw ng bagong taon. Nagsunog ng insinso at nagsindi ng mga paputok. Nagtatapon ng trangka sa pinto o mga kahoy na bar sa hangin ng 3 beses. Umiinom na may halong paminta at tuja wine habang kumakain ng dumplings. Minsan, naglalagay sila ng 1 o 2 pilaks na pera sa loob ng dumplings at sino man ang makakuha ng pera ay makakamit ang 1 taong kapalaran ayon sa kanilang pamahiin. Ang mga modernong insik ay naglalagay din ng iba pang pagkain sa mga dumplings tulad ng datiles na naghuhula sa isang yumayabong bagong taon, candy na hinuhulaan ang mga matamis na araw, at Niangao, mga taon na cake na nanguhula ng masaganang buhay. Sa dinastiyang Qing, ang pangalang Yashuqian, pera sa bagong taon, ay pera na ibinibigay sa mga bata sa panahon ng bagong taon. Ang aklat na King Jai-lu ay naitala nila ang ganito: ang mga matanda ay nagbibigay sa mga bata ng mga barya na pinagsama-sama ng 1 pulang tali at ang pera ay tinawag na Yashuqian. Ang termino ay ginagamit pa rin ng mga insik hanggang ngayon. Ang pera ay pinapakita sa 2 anyo, mga barya na nakatali sa pulang tali o ang mga kulay na pitaka na puno ng mga barya. At noong 1928, ang naghaharing partidong Kuomintang ay nag-utos na ang bagong taon ng Tsino ay papatak sa unang araw ng Enero ng Gregorian calendar, ngunit ito ay inabandona dahil sa labis na pagsalungat. Kaya noong 1967, sa panahon ng Cultural Revolution, ang opisyal na pagdiriwang ng bagong taon ng Tsino ay pinagbawal sa China. Inahayag ng Konseho ng Estado ng Republikang Bayan ng China na ang publiko ay dapat magbago ng mga kaugalian at magkaroon ng revolusyonaryo at lumalaban sa Spring Festival dahil kailangan ng mga tao na magtrabaho sa bisperas ng bagong taon ng Tsino. Hindi nila kailangan ng mga pista opisyal sa panahon ng Spring Festival. At di naglaon, noong taong 1980 ay naibalik din ang tradisyonal na pagdiriwang ng bagong taon ng mga Tsino. Maraming salamat. Paalam!